Simula ng manhwa na to, boom, isang silver-haired bro bumaril sa dibdib ng isang matabang boomer. Boss Cow, sigaw ng goons niya. Walang paligoy-ligoy, rumesbak agad ng putok ang isang guard. GG. Naulanan ng bala sa katawan ang ating bida. Nakahiga sa sariling dugo, napaisip siya. Ang pinaka-fair na rule sa mundo? YOLO, isang buhay lang meron tayo. Ilang taon ding nag-flex si Cao Shu. Pero in the end, tigbak siya sa kamay ng isang pipitsugin. Kahit gaano ka pa kayaman, deads ka pa rin. Sa bingit ng kamatayan, nakaramdam ng weird na peace si bida. At least, legit na nakabawi siya. Kaso, ang saklap talaga ng tadhana, nawala na ang lahat. Bago siya mag-game over, may isang bagay na nag-echo sa utak niya. Hindi siya papayag. Biglang napamulat siya ng mata, nasa kama siya, parang kakagising mula sa bangungot. Shook ang lolo mo, huling naalala niya, pinagbabaril siya ng mga gunse. Pagtingin sa paligid, teka, pamilyar to ah. Ito yung maliit niyang dorm nung student days niya. Boom, mind blown. Naisekay ba siya sa nakaraan? Agad niyang binuksan yung TV para ma-check. May pasabog na balita. Kaka-release lang ng open beta ng isang god-tier virtual reality game na Conviction. Grabe ang kabog ng dibdib niya. Kaka-open lang ng server, meaning legit na nag-time travel siya. Niyan ang pangalan ng bida. Kinuha niya yung picture frame sa tabi ng kama. Picture, yon ang pamilya niya. Panahong nagbi-business sa border ang parents niya ng rare metal na plutonium. Binibili yun ng gobyerno sa daan-daang beses na mas mahal. Dahil diyan, biglang yaman sila. Nagpatayo ng smelting company tatay niya at naging crazy rich Asian sila. Kaso, walang forever. Pagtungtong ni Nia ng 25, gumuho lahat. Umatake ang Sihong Financial Group. Yung trusted tropa ng tatay niya, binayaran ni Cao Shu para mag-trador. Solid na lugi ang kumpanya hanggang tuluyang na bankrupt. Sa sobrang despair, nagpakamatay tatay niya. Ang nanay niya, na-stress at sumunod na ring namatay. Pero real talk, may kasalanan din si Nian. Lumaking spoiled kaya naging pabuhat sa buhay. Nung nawala lahat, nga siya. Walang diskarte, walang plano, dead end. Kaya pinili niyang idamay si Cao Shu. Pero ngayon, binigyan siya ng second chance ng universe. Sumumpa si Nian na hindi na siya magiging losyang. Pero di niya alam, magsisimula comeback niya sa Conviction. Ang Conviction ay game-changing holographic game na yayanig sa mundo. Dito rin yumaman ang kumpanya ni Cao Shu. Naging second reality na ng tao ang Conviction, dati, isa siyang op na level 180 thief. July 25, 2025 sa phone niya. 7 days pa lang open ang server, may time pa humabol. Sa ngayon, hanggang level 5 pa lang ang mga top players. Dahil dala niya ang cheat code ng past memories, easy catch up lang to. Ito na ang ultimate comeback niya. Sa pagkakaalala niya, may onting ipon pa siya, sakto pambili ng basic game helmet. Ginaji siyang rumesbak kay Cao Shu na sumira sa pamilya niya. Sinuot niya jacket niya, main character vibes. Nabili niya yung helmet. Kahit 7 days late na siya, wala siyang pake. Bilang reincarnator, lalampasuhin niya lahat ng noobs para maabot ang peak ng Conviction. Pagsuot ng helmet, nag-login siya at sinalubong ng country selection. May 3 main factions ang laro. Yung Lawful Good ay Greenland Empire at Saturn Empire. Ang Greenland ay puro humans na hawak ng council. Ang Saturn ay tropahan ng dwarves, beastmen, at elves. Lawful Dark faction naman ay mga demons at undeads na hawak ng isang chieftain. Para sa chill players, pwede rin ang giant tribe sa good neutral faction. Dati, pinili niya ang Wind Thief class ng Greenland Empire. Ilang taong grind yan, kaya kabisado na niya mula skills hanggang mahihirap na class quests. Pagiging Wind Thief ulit ang ultimate cheat code niya. Agad na detect ng system ang pinili niyang class. Automatic, sa Greenland siya nag-spawn, tapos humirit ang system na pangalanan ng character niya. Game on. IGN locked in. Nia yan ang napili niya. Character creation complete, mga LODs. Spawn point, Greenland Empire Carol City. Status check, level 1 noob thief in the house. 6 strength, 8 agility, 5 def, 4 int, at 80 HP. Solid, the classic gamer vibes are back. 3 points sa strength at 2 sa agility. No more epic fail, stats tulad ng past life niyang sayang oras. X na sa sablay. Di na siya uulit sa mga katangahan niya noon. Sa Carol Teleport Hub, may maingay na level 3 Arcane Mage. Nagbebenta ng top quality level 0 whiteboard dagger daw. 2 attack points lang yung weapon. Literally 1 point lang ang lamang sa starter trash. 2 copper coins daw at 3 stocks left. Sus, amoy scam. Alam na agad ni Nia. Sa Rocktown 1 copper lang yan eh.
At take note, libre ang free teleport doon. Nabiktima rin siya niyan sa past life niya. Nabili niya tapos iyak malala nung na-scam siya. Pero ngayon, big brain na siya. Sa gilid, may level 3 Imperial Guard Paladin na nagbebenta ng solid item. Stealth skill book for 6 copper coins. Daming usiserong nakapaligid sa kanya. Gusto nila yung skill pero overpriced malala. Kahit si Neon napa-look reveal sa item. Nilapitan niya para mag-price check. Ulit ng Paladin, 6 copper coins daw bawat stealth book. Sa mga thief, OP ang stealth sa early game. Super mandatory yan. At may naalalang life hack si Neon. Sa Wildcat Monster Zone ng Tracktown may hidden chest, yung skill doon literal na pampa-speedrun ng leveling. Tambayan ng mga level 5 mobs yung area. Level 2 or 3 pa lang mga noobs kaya undiscovered pa. Chill na hinirita ni Nia yung Paladin na ibigay yung book ng libre. Kapalit nito, i-drop niya ang top secret hack para maka-farm ng higit 12 ng stealth skill book sa isang araw. Pinalayas agad siya nung seller. As if namang ipamimigay niya yung skill book sa random na pabuhat, pero no sweat lang si Nia. Sinabihan niya itong chill lang, kasi for sure, na-farm niya iyan sa mga fallen shaman sa Link Town. Na-estatwa yung Paladin. Shock na tumitig kay Nia at nanggigil malaman kung paano niya nalaman yon. Lalo pang nag-flex si Nia, chill niyang nilapag ang eksaktong coordinates. 22,385, 213, 38, 23,329. Shook malala yung seller. Kabisado ang coordinates. Napaisip tuloy siya kung nagsasabi ba ng totoo ang weirdong level 0 noob na ito. Ang pinaka-mindblown dito, paanong nalaman ng isang 0-level weakling ang ganyang ka-specific na info? Matapos pag-isipan, nag-take the risk na rin siya. Isang stealth book lang naman yan eh. Kung legit ang info, basic lang maka-farm ng 3 books daily. In-accept na niya ang trade. System alert. Nakipag-trade na si Flying Stone. Deal secured. Pinapunta siya sa exact coordinates para tirahin ang mga fallen shamans. Malapit ito sa fallen shaman camp. Kung maayos grind niya, isiyin niya ang higit 12 ng stealth books daily. Hype na hype si Flying Stone at agad nag-ready para i-test ito. Bago lumarga, may solid na pahabol pang paalala si Nia. Nagda-drop din ng shamans ng Night Owl's perception skill. Kung may extra, isend daw sa kaniya. Tango agad si Flying Stone. Basta legit yung hack, promise niyang isesend agad via mail ang skill kapag nag-drop ito. Dumiretso na si Nia sa teleport circle. Ngayong na-secure na ang stealth, time na para i-loot ang hidden chests. Touchdown sa Tracktown. Inaral agad niya ang stealth skill. Gamit ang stealth, pumasok siya sa invisible mode. Sobrang hirap na siyang ma-detect ngayon. Kaso, kapag mataas level ng mobs, madali siyang ma-sense. Activated na. Nag-dash siya sa streets nang walang nakakapansin. Lumabas siya ng city at dire-diretso sa gubat. Boom, nasa Wildcat Zone na agad siya. May level 4 na one-eyed Wildcat at mga level 2 mobs na naglilibot. Nakapatong ang treasure chest sa sanga. Sa Conviction, nakarank ang chests mula white, silver, gold, dark gold, hanggang god tier na legendary. Kapag mataas ang rank, OP ang loot, fixed din ang items bawat chest. Kapag na-loot na, vanished forever iyan. At gaya sa memorya niya, nakatambay pa rin ang hidden silver chest. Wala pang naka-jackpot nito. Kahit level 5 zone pa ito, GG ang level 0 noob na tulad niya sa labanan. Pero may isang cheat code siya. Wala siyang talo kahit ma-deads, 0 bawas sa XP at gamit. Kaya nag-stealth ulit si Koya at nag-dash. 2 minuto lang ang itatagal ng stealth niya, at matagal pa mag-open ng chest, kaya kailangan bilisan ang galawan. Biglang na-sense siya ng isang wildcat at inatake siya. Bawal masyadong lumapit, GG siya kapag na-detect agad ang presensya niya. Nag-quick somersault ang lolo mo para umiwas, muntika na yon ah. Tapos nag-landing siya ng sobrang smooth. Walang sinayang na oras, tumalon agad siya sa sanga para buksan ang epic chest. Chill lang dapat kahit malapit na mawala ang stealth niya. Bumukas ang chest makalipas ang 27 seconds, sa wakas. Napabuntong hininga na lang si MC, ito na ang unang step sa kanyang solid at perfect level ang plan. Jackpot, laman ng chest ang skill book na Vital Strike, isang malupit na skill pang target sa weak points ng kalaban. Basic pero delikado. Kapag tinamaan ng vital point, may 150% damage agad, 30 seconds lang ang cooldown. Ang catch, 3 class lang ang pwedeng gumamit nito, Thief, Warrior, at Paladin. Kinumpirma niya na Vital Strike nga ang nakuha niya. Isang Steer Thief skill na pwede agad matutunan sa level 0.
Dahil sa skill na to, literal na mangangalahati ang hirap ng leveling niya sa early game, inaral niya agad ito. Sakto, nawala na ang stealth niya. Tumalon siya mula sa sanga at nag-thank you pa sa Wildcat sa pagbabantay. Sa Conviction, kapag na-deads, lagas agad ang XP at gamit. Pero dahil level 0 pa lang siya at naka-beginner set, kebs lang kahit mategi siya, wala naman masyadong mawawala. Boom, deads. Nag-notify ang system at nalaglag ang beginner gauntlets niya bago siya na-teleport pabalik sa pinakamalapit na town. Natawa na lang si Yan, ang lupit daw ng libreng express delivery pabalik ng town, sobrang hassle-free. G na agad sa second step ng kanyang level ang plan. Tumakbo na siya ng mabilis patawid sa town. Kailangan niya ng 20 copper coins, pero 10 copper lang ang simula ng bagong accounts, kaya diskarte muna para kumita. Kung tama ang memorya niya, may malupit na hidden quest chain na pwedeng matrigger sa lugar na ito. Kinausap niya si Hunter Klaus at kinuha ang quest na mangolekta ng 20 silver gray giant rat skulls, tapos lumapit siya kay Farmer Enda para pumatay ng 50 giant rats. Susunod naman si Pharmacist Auror, nabalita na ang galawan niya. Saktong-sakto, naghahanap din ng medicinal material si Auror. Kaya nakiusap siya kay Yan kung pwedeng ihanap siya nito. Boom, na-trigger agad ang inaabangang hidden quest. Alam ni Yan ang sekreto. Ma-unlock lang to kung sabay kinuha ang unang dalawang quests, sobrang big brain moves. Halos walang may alam ng cheat na to, kinuha niya ang hidden quest para sa 21 rat tails. Diretso agad sa gubat ang bida natin. Nakasalubong niya agad ang level 1 na giant rat na may full HP. Ginamit niya ang Vital Strike at sapul sa weak point. Boom, critical hit. Instant deads ang daga. Nakuha niya ang unang skull at buntot. At ang lupit, laking gulat niya nang mag-drop pa ito ng rare na gamit. Isang tough leather leg guards ito na white quality. Level 0, may plus 4 defense, at 3 pounds na bigat. Sayang, para lang to sa mga warriors. Pero okay lang, kapag binenta niya sa auction house kikita pa siya ng 7 copper coins. Sumugod ang sandamakmak na giant rats. Pero chill lang si Yan, no panic. Inispam niya lang ang Vital Strike ng paulit-ulit. Bawat tira, instant delete ang kalaban habang nakafocus ng malala si Yan. Makalipas ang isang oras, tapos agad ang quests mula kela Klaus, Enda, at Auror. Kumita siya ng 34 copper coins at 3 instant recovery potions. Grabe, lagpas sa inaasahan niya ang hidden quest rewards. Hindi niya inexpect na mamimigay ito ng recovery potions, pagkatapos, nilagay niya ang leather leg guard sa auction house. Sunod na pinuntahan niya ang weapon store. Pagdating doon, tinanong agad siya ng shopkeeper kung anong sandata ang hanap niya. Nagyabang pa ang lolo mo na ang armas daw niya ang pinakamalupit sa buong western grassland area. Sinabi agad niya na hanap niya ay level 0 na crossbow, na may plus 3 attack pataas. Dapat range 12 pataas, at below 40 copper coins. Nilabas agad ng shopkeeper ang isang small rapid-fire machine crossbow. May triple shot effect at plus 5 attack ito. Kahit 8 ang base speed, abot 50 nito dahil sa rapid fire. Range ay 30 yards, at presyo niya ay saktong 35 copper coins lang. Tinanong siya ng shopkeeper, pero binili agad to ni Yan. May kasama pang 9 kivers na tig 1,000 arrows. Pagkatapos magbayad, nabawasan ng 44 copper coins ang bulsa niya. Nakabili na siya ng op na crossbow at sandamakmak na arrows, napangiti na lang ng wagas ang shopkeeper sa benta. Nagpaalam na si Lodi at sinabing ingat sa biyahe. Next stop, Bison Monster Zone. Sa larong Conviction, legit na GG ka kapag na-level suppress ka. Sheesh, tuwing 5 level, sobrang laki ng agwat ng power. Level 8 ang mga Bison. Sa ngayon, kahit yung rank 1 sa leaderboard, auto-pass dito. Lalo na sa Bison leader na halimaw sa lakas. Lahat ng leader monster sa Conviction, super rare na maituturing. Pero dahil nag-time travel at na-rebirth si Lodian, buo ang kumpiyansa niya. Kahit level 0, kayang-kaya niyang isolo yung boss. Pagdating sa zone, pumwesto agad si Yan sa gilid ng bangin. Ang eksaktong coordinates niya ay 5-6-7 tuldok 6-2-8 tuldok 1-2. Kung tama ang memorya ng bida natin, dito ngayon. Spot on, bro. Sa ibaba, nagtatakbuhan ang mga naglalakihang bison. Nandoon din yung level 8 na leader. 300 ang health points nito, full HP pa. Siya ang ultimate boss dito sa zone, at ang swerte, pasok na pasok ito sa shooting range ng kanyang crossbow. Tamang-tama ang pwesto ng boss monster, parang naka-setup na. May 5 attack, 8 fire rate, at 30 range ang crossbow niya, plus triple shot pa. Boom, 3 palaso agad ang lumipad.
Sablay yung dalawa, pero tumama sa vital spot yung isa -1 damage, naging 299 na lang yung buhay. Grabe kasi ang level gap ng bida natin sa boss, kaya kahit sa pool, isang tuldok lang na damage ang bawas. Carry lang yan, may dalang 9,000 pala susi yan. Papatayin niya to sa sobrang tagal na grind. Tira ulit. Ayun, sablay na naman ang dalawa, pero may isang vital hit na nagbigay ng -1 damage. 278 na lang ang buhay nito, kaya nagwala ang boss at sumugod, chill lang siyan, sabi niya, sumuko na ito. Siyempre, isa itong bug spot na gamit sa future. Wala siyang pake, tira lang ng tira. Ganun ulit, 2 palya at isang hit para sa -1 damage, inulit-ulit niya lang ang nakakaumay na prosesong ito. Dami pa yang bala, nasa 8,063. Tapos unti-unti itong bumagsak papuntang 5,016. 3 oras ang lumipas, paubos na ang buhay ng boss. Nakagamit na siya ng halos 4,000 palaso, pero buhay pa rin ang halimaw. Umungal ang bison boss. Tumira ulit siyan. Gaya ng dati, 2 sablay, tapos isang vital hit, -1 damage. At sa wakas, yari din ang halimaw sa huling tira. Tumalon si Lodi pababa ng bangin, nag-pop up agad ang system, patay na nga ang bison boss. Naka-jackpot siya ng 1,800% bonus XP, boom, nag-level 2 agad siya matapos makakuha ng 8,290 XP. Iba talaga ang XP kapag OP na halimaw ang tinumba mo, instant level 2 ka agad sabay silip niya sa mga nilaglag na loot. Nakakuha siya ng bronze grade na patalim. May bonus pang 5 copper coins at isang horn dagger, sheesh, solid loot. Sa larong ito, ang gamit ay nahahati sa whiteboard, bronze, silver, gold, at legendary. Sobrang bihira ng mga elite at lord monsters dito, kaya parang isa sa 1,000 lang ang chance na makakuha ng may matinong stats. Kaya bawat equipment na makuha mo, sobrang mahalaga. Laking tulong ng bronze grade weapons. May 20% extra attack damage na nga ito, may libre pang special attribute. Alam niya na level 5 gear dapat ang drop dito. Kahit ganun, mabebenta pa rin ng 3 silver coins yung nakuha niyang dagger, pero teka, bago ibenta, kailangan muna niyang identify yung stats nito. Biglang tumunog ang system, nabenta na raw ang leather legards niya. Kumita siya ng 8 copper coins. Sakto namang nag-chat si Flying Stone. Hype na hype ang tropa dahil legit daw yung secret coordinates na binigay niyan sa kanya. Nakakuha na agad siya ng 2 stealth books. At dumoble ang bilis ng pag-level niya. Dahil dito, feeling ni Flying Stone na lugi raw si Yan sa deal nila. Paano ba naman, 1 libro lang binigay niya, pero ginto ang nakuha niyang impormasyon, sabi ni Yan, kalma lang at wag na masyadong isipin yun. Pinaalala niya lang na kapag may drop na Night Owl's perception skill, isend agad sa kanya. Nangako si tropa na isesend niya agad, pero may bumabagabag pa rin sa isip niya. Paano nalaman ni Yan yung secret grind spot kung level 0 pa lang siya kanina? Chill na palusot ni Yan, may dati na siyang account, dinilet lang, tapos nagre-roll bilang thief. Naniwala naman agad si inosenteng Flying Stone, akala pa nga niya ay isa siyang halimaw na high-level player noon, siguro yung nasa top pa ng leaderboard, Lodi level ba? Tapos nagtanong ulit si Flying Stone. Naka-clear na ba yung old account ni Yan sa Fallen Shaman Camp Dungeon? Ilang beses na kasi nilang tinry yun nung mga nakaraang araw, pero laging nauwi sa team wipeout, GG talaga sila dun. Muntik na silang ma-wipeout at ma-GG ang mga gamit nila. Chill lang na nag-alok siya ng Sure Win Strategy Guide. Presyo, 2 silver coins bawal tumawad. Nawindang si Flying Stone. Di siya makapaniwalang may cheat sheet para sa dungeon. Pero legit tiwala siya sa ating bida. Pinaghintay niya si Yan para kulitin ang captain nila, sabay note ng 2 silver coins na bayad. Pagkababa ng call, tinitigan ni Yan ang dagger. Oras na para i-reveal ang stats, balik Tracktown ang Lodi natin. Diretso siya sa NPC appraiser. Tiningnan siya ng elf at tinanong agad kung anong ipapacheck niyang gamit. Dagger daw, sabi ni Yan. Ang singil ni ate girl, 10 copper coins lang naman. Medyo nagulat si Yan. Normal rate kasi sa NPC ay 5% lang ng benta nito. Gina, abot ang 10 copper coins. Ginamit ng appraiser ang magic, at lumabas na ang solid stats. Isang bronze quality horn dagger, level 0. Stats, plus 18 attack, at plus 5. 1 pound strength weight. Pang thief lang, kahit anong faction pwede. Shock din ang Lodi mong si Yan. Sa base stats pa lang, halos 10 attack points ang lamang nito sa mga basic na dagger. Yung buff na yun, God tier agad siya sa early game. Nakuha na ni Yan ang OP weapon niya.
May Vital Strike at Stealth na rin siya. Pero may kulang pa, yung makunat na Combat Endurance, para tumagal sa clash ang mga Thief, Pharmacy o Bandage skills ang madalas nilang pinipiling i-level up. Super clutch ng health potions at elixir sa clash, pero grabe, ang sakit naman sa bulsa. Pero sa Reborn na si Yan, basic lang humanap ng pera. Pwede namang bumili ng potions mamaya, kaya Combat Bandage skill ang mas swak sa kanya. Sa tindahan, bumili siya ng 2 underwater breathing potions. Inuna niyang i-master ang Combat Bandage, sa Rando Lake, dumaan siya sa mga nagpapa-level na players. Sa Wild Map, normal na lang ang Tristalcan at Pekka araw-araw. Dahil sa KS o Kill Steal, nauuwi sa Rambulan kaya naging maingat siya. Kailangan niyang dumaan sa Fisherman Village Parando Lake. 1,000 players dapat ang kailangan para ma-clear yan. Ngayon, stealth skill lang ang pag-asa niyang makalusot, biglang may nag-pop na system announcement. Magki-clear daw ang Victorious Return Guild dito in 3 minutes. Pinalayas nila lahat ng nandoon, tulad noon, mga feeling boss at bully pa rin sa mga solo players. Dati, ilang buwan din siyang na-PK at na-hunt ng mga buraot na to. Pero ngayon, paunti-unti siyang babawi. Pagka-activate ng stealth, pasimple siyang lumusot sa mga monsters. Pagka-expire ng stealth niya, may lumipad na fireball. Inatake siya ng epal na si Purple Fire. Nag-notify ang system, pwede siyang mag-self-defense for 5 minutes. Level 3 mage pala tong si Purple Fire, bawal daw solo dito, kaya pinapalayas niya si Yan. Shocked si Yan na taga-Victorious Return pala to. Pero dahil solo siya, basic lang basagin ang trip nito. Kapag mage kalaban mo, 2 lang option, dumikit agad ng malapitan o tumakbo palayo. Pero di duwag si Yan. 2 seconds ang cast time ng Flame Burst, sapat para makalapit siya. Sumugod agad si Yan, sa pulang dagger sa dibdib ni Purple Fire. Minus 23 damage. Napaatras si Purple Fire. Pikon siyang sumigaw, may death wish ba daw itong thief? Kanila na daw yung map, sabay cast ng Violent Firing. Boom, minus 39 damage kay Yan. Walang kaba, lumagok si Yan ng recovery potion. Chill niya lang sinabi na hindi makakatakas si Purple Fire. Lumusob ulit siya, minus 36 damage. Gumanti agad si Purple Fire gamit ang staff niyang nag-aapoy. Minaliit niya si Yan kasi level 2 thief lang daw siya. Pangisi niyang sinabi na iyakan na lang ito pag respawn niya sa town. Sure siyang low HP na si Yan. Baka 20 HP na lang si Yan. Habang siya may 51 HP pa, isang fireball na lang, GG na. Gusto niyang ipamukha kay Yan ang karma ng pag-angas sa Victorious Return Guild. Nagcast ulit ng fireball si Lolo. Habang sumusugod si Yan, hinigpitan niya ang hawak sa dagger. Boom, Vital Strike activated. Natulala si Purple Fire sa gulat. Paano naging possible yun? Level 2 thief lang si Yan, pero buhay pa rin matapos kainin ang fireball niya. Napaisip ang loko kung gaano karami ang HP ni Yan. Boom, shook siya nang magets niya. Legit na instant recovery potion ang ginamit. Pero wait, may plot hole. Level 2 solo thief lang ang person. Saan siya kumuha ng pambili ng potion, may sugar daddy ba? Chill na sinabi ni Yan na isipin na lang yon sa respawn point. Poof! Nag-disappear si Purple Fire sa isang nakakabulag na liwanag. Nalaglag ang staff niya at pinulot ito ni Yan. Sus level 0 na bronze staff lang pala, basic. Sa isip niya, mabebenta ito ng 10 copper coins. Pero syempre, may ibang binabalak ang bida nating mautak. Matik na darating na ang mga epal from Victorious Return Guild, kaya kailangan na niyang mag-bounce. Tama nga siya, dumating agad ang mga bida-bida, ready for war. May mga kalaban sa lawa, at GG katatapos lang madeds doon ni Purple Fire. G na G silang habulin ang salarin. Spotted agad si Yan, isang player ang pabidang tumalon palapit, sumigaw siyang walang takasan nito. Winasiwas ang espada gamit ang one strike sword skill. Pero shook siya kasi sobrang bilis na nakaiwas si Yan. Ninja moves, sheesh. Habang tumatakbo, lumaklak si Yan ng underwater breathing potion. Nagets agad nang humahabol ang plano niya. Gustong tumalon sa tubig para tumakas. Sumigaw siya sa mga kaparty niya na harangin ang Ferson. Nag-flame slash ang isa. Nag-charge naman ang isa. Wapak, nag-combo attack ang mga lolo mo. Muntik na siyang matamaan, pero biglang bumilis si Yan at Wapak, tumalon sa lawa, napahinto bigla ang mga humahabol. Walang may underwater breathing potion sa kanila, awit. Dumami na sila at nagtanong kung saan nag-disappear ang salarin. Sinabi nilang fail ang mission dahil nag-swimming ang loko sa lawa at nakatakas. GG talaga, hula ng isa, nakapag-respawn na si Purple Fire.
Pinatanong niya agad kung ano ang in-game name ng epal na thief. Maya-maya, nag-report sila. Nandaw ang pangalan ng thief, ngayong markado na siya, matik huhulihin na siya next time. Samantala, chill na sa ilalim ng tubig si Yan. Nakahinga rin ng maluwag dahil naiwan sa ere ang Victorious Return Guild. Tapos, nakita niya ang matagal nang hinahanap na treasure chest. Bingo, binuksan niya agad. Ang laman, isang fisherman water repelling pearl. Legit na special item ito na may automatic underwater breathing skill. Pag-activate, pwede kang huminga sa tubig for 30 minutes na may 12-hour cooldown, hindi na bad. Hindi man rare item, super lifesaver ito para kay Yan ngayon, nang biglang, whoosh! Isang trident ang lumipad papunta sa kanya. Na-shock si Yan at na-realize na yari siya. Dehado siya sa mga fishermen sa tubig. Nabulabog na ang mga loko. Tapos bigla na lang, kaboom! Sumabog ang mismong fisherman tribe village. Napalingon ang mga humahabol at kumaripas papunta sa pagsabog. Napasmirk si Yan. Wow, di sinasadyang tinulungan siya ng Victorious Return Guild. Dahil sa atake nila, nakuha lahat ng aggro ng mga fishermen. Safe na ulit ang tambayan ng Ferson. Tuloy lang sa pag-explore si Koya hanggang madiskubre niya ang Hard Island. Umibabaw siya, at pag-ahon niya, may nakita siyang tao sa pampang. Nakilala agad ito ni Yan. Si Yao Yao, ang kaniyang holy mage na ka-teammate sa kaniyang past life. Lu, di niya inexpect na magkikita sila rito after niya ma-reborn. Dati kasi, medyo maraming chika at ganap sa kanila. Destiny Yarn, napaisip tuloy siya kung tadhana ito. Na-shock din si Yao Yao nang bigla siyang lumitaw mula sa tubig, kinabahan si ate girl nung una. 3 halimaw na nga ang humahabol sa kaniya, baka umatake pa raw si Yan. Pero subalit datapwat, sumugod si Yan at gumamit ng Vital Strike sa halimaw, nag-follow up agad si Yao Yao ng Holy Judgment. Solid ang teamwork ng dalawa. GG agad ang mga monsters. Nag-thank you si ate girl sa pag-save niya. Chill lang na sinabi ni Yan na wala iyon sabay pakilala. Nung marinig niya ang pangalan, biglang natigilan si ate girl. Napaisip siya, baka ito yung Yan na kilala niya dati? Tapos nagpakilala rin siya bilang Chacha. Dahil sinave siya ni Koya, nag-aya siyang mag-add-on as friends in-game para makabawi siya next time. Matik na inaccept ito ni Yan. Tinanong niya kung anong ganap nito sa Lake Heart Island. Baka raw nag-grind si ate girl para sa isang quest. Kailangan daw niyang mag-hunt ng water spiders for water sacks. Sabi naman ni Yan, nandito rin siya para mag-farm. Pero fine silk ang kailangan niya. Nag-aya siyang mag-party para sabay mag-grind. Pumayag agad si ate girl. Grabe, binigyan pa niya si Yan ng fine silk na naloot niya sa mga napatay niyang water spiders kanina. Nag-notify ang system na nitrade na ang 12 items. Alam ni Yan na worth 36 copper coins iyon, pero wapakel si Chacha sa pera. Para sa kanya, mas mahalaga ang XP na nawala nung na-dead siya kanina kaysa sa 36 copper coins. Isa pa, wala naman siyang quest na kailangan ng fine silk, kaya useless din itago. Tinanggap niya ng items with a thankful heart. Bigla na lang, boss fight. Lumitaw ang water spider leader at nag-notify ang system na official party na sila. Sumugod si Yan gamit ang Vital Strike, habang nag-Holy Judgment as support si Chacha. Boom, minus 70 damage agad. Biglang umatake yung halimaw sa kanya. Talon, sigaw ni Yan. Kukunin niya yung aggro para safe maka-attack si Chacha. Boom, asinta ng crossbow sa gagamba. Ginamit naman agad ni Chacha ang Holy Judgment at Holy Strike. Minus 70 damage ulit. Wala pang pawis, win agad sila sa water spider leader. Shocked si girl sa isip niya. Ang smooth masyado ng combo nila. Para lang silang naglalaro kahit boss monster yung kalaban. First time niya ma-experience ang ganitong OP na galawan. First meeting pa lang nila ha, pero ang teamwork, wagas, parang magka-party na sila since birth. Napansin niya na nakatitig si girl. Anyare, may dumi ba ako sa mukha? Tanong niya. Wala palusot niya. Pero inamin din niyang lodi ang galawan nito, nakakapagtaka tuloy bakit solo player ang isang pro na gaya niya. Sanay na akong mag-isa, chill na sagot ni Yan. Dahil solo gamer siya, may inalok si Chacha. Nag-aayos daw ang guild niya ng raid sa Trent Forest ng Tracktown, baka bet niyang sumama. Tinanong ni Yan kung ilang shield warriors meron sila, pati na rin ang stats ng defense at HP nila. Level 3 dungeon ang Trident Forest, at sub-elite monster ang boss doon na si Trant King. Kung sablay ang defense ng mga tank, GG na. Impossible ma-clear yung dungeon. May 2 tank daw sila, 53 defense at 230 HP. Tumango si Yan, pwede na, pero delikado pa rin. May 2% chance na maka-critical hit ang Trant King.
Kung wala man lang 60 points ang defense ng tank, one hit delete sila panigurado, kailangan ding mabilis ang kamay ng priest sa pag-heal. Napanganga si Chacha, nagki-critical hit yung boss, wala pa siyang narinig na ganung chika Sa sobrang curious, tinanong niya kung paano nalaman niyan yung ganung secret info. Pero ilang araw na nilang pinaghandaan ito, bawal nang mag-back out ngayon. Para umabot ng 60 defense, kailangan nila ng bronze defensive gear, na sobrang hirap i-farm. May ibang paraan, sabi niyan. Ano raw? Simple lang, chill na sagot niyan. Ako ang magko-command sa team nyo. Believe si Chacha sa lakas niya, pero yung i-convince ang buong guild, ibang usapan yun. Susubukan pa rin daw niya. Pagkatapos, chinek niyan ang mga boss drops. Nang lumabas ang item, tinulungan siya ni Chacha na i-appraise ito. Gulat siya na na-unlock na agad ni Girl ang appraisal skill. Fine silk gauntlets pala ito, bronze grade at level 0 requirement. May plus 2 defense, plus 3 magic, at 1 pound ang bigat. Pwede sa kahit anong mage faction. Sakto talaga para kay Chacha, kaya binigay na niyan sa kanya. Shocked ulit siya, paano ka? Pinakita niyan ang mga niloot niya. Isang rare fine silk drop at thief skill book na assassinate, okay na ako dito, sabi niyan. Ngumiti si Chacha, fair enough. Solid pa rin naman ang nakuha niyan, kaya masaya niyang tinanggap ang gauntlets. Biglang nag-announce ang system. Magsasara na ang server in 3 minutes, kailangan na nilang mag-log off. Dahil magme-maintenance na, nagpaalam si Chacha at sinabing next time na lang ulit. Kumaway si Yan sabay log off. Sa ngayon, tapos na ang grinding session niya sa Conviction. Back to real world, hinubad na ng bida natin yung VR helmet niya. Umaga na pala ng second day. Kahit nakapos ang laro, alam niyang kailangan din magpa-buff ng tunay niyang katawan IRL. Siguradong maraming goon si Kaoshu in the future. Bawal maging lampa, lumabas siyan, at muntik nang maisekay ng isang truck. Napaupo siya sa kalsada. May isang tao na nagpanik at patakbong lumapit sa kanya. Pagtingala niyan, si Ziyaw pala. Shocked siya, pero imbes na batiin siya, sermon agad ang inabot niya dahil ang careless daw niya at dumudugo ang sugat. Taranta siyang tumakbo sa kotse para kunin yung first aid kit. Deskmate niya si Yao, at siya rin ang pinakamalaking the one that got away niya sa past life niya. Torpe siya dati kaya hindi siya nakakonfess. At dahil nadamay si Yao kay Yan, pinuntirya siya ng Shoe Century Financial Group hanggang sa nasira ang mental health niya. Ginamot nito ang sugat niya sabay talak, tigilan na raw niya ang pagiging pasaway. Masyadong malapit ang mukha ni Girl, at nung magkatinginan sila, biglang namula ang pisngi nito, kakilig. Taranta na naman siya, nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Oo daw, pero sa isip niyan, bumalik yung feels niya dati. Ang cute pa rin talaga ni Crush. Umiwas siya ng tingin. Bahala ka nga, sakit mo sa ulo. Tsaka siya nagbay at umalis. Tsundere moves. Habang papalayo, napaisip ang beshi natin. Siya ba talaga yung halimaw na nakilala niya sa loob ng laro? Pero legit ang isang bagay, ibang-iba na ang aura niya. Ang angas niya ngayon, parang yung mismong alamat na kilala niya sa laro. Solid sa feeling na makita siya ulit. Pero alam niyan na sisirain na naman ng baliw na si Shu ang peace niya. This time, balak niyang magpa-god tier ng maaga. Ito lang ang tanging paraan para mabali ang sumpa ng kanyang nakaraan. Biglang tumawag ang tropa niyang si Tong Yao, Hanep, 2 araw daw kasing missing in action si Yan kaya nag-aalala na ang lolo mo. Pinapapunta siya nito agad. Napabuntong hininga si Yan dahil buhay pa pala ang mokong na si Tang Yao. Si Tang Yao ang solid niyang bro. Nung bumagsak si Yan noon, patagong sumuporta ang tropa kahit delikado kay Shu, kaya mas naging maluwag ang buhay niya. Kaso, may malalang sakit sa babae ang tropa niyang ito. Sa nakaraang buhay, napaaway ang mokong sa bar dahil sa sobrang selos, kamalas-malasan, isang halimaw na VIP ang nakabangga nito. Binugbog si Tang Yao hanggang mategi at itinapon sa eskinita. Pero ngayon, sumumpa si Yan na hindi na maulit ang trahedyang yun. Hindi nagtagal, nagkita na ang 2 itlog. Nakaakbay at tawang-tawa si Yao nang mahuli ang tropa, binalita agad nito na trending daw ang bagong larong Conviction ngayon. Tinanong niya kung naglalaro si Yan. Sabi ng Lodi natin, level 2 pa lang siya. Ngumisi si Yao, ayos na daw yun para sa noob. Kinaladkad niya si Yan sa PK Bar at nagyabang na isa na siyang level 3 na Arcane Mage. Ang PK Bar ay isang astig na gaming club, pwedeng mag-login ang mga player at magbakbakan sa isang matinding player killing match. Pero chill lang, walang bawas sa level kung matalo ka dito. Kaso dahil basagan ng mukha ito, laging may pustahan. Kadalasan mga in-game items, o kaya totoong pera ang taya. At adik na adik sa sugal si Yao, kahit lagi naman siyang bokya.
Nakita ni Wei Kai si Yao at nang asar kung magdodonate na naman daw ba siya. Pumalag si Yao, hindi pa raw tapos ang laban. Napansin ni Kai si Yan. Ngumisi ang unggas at nang asar kung kulang pa ba ang bugbog niya noon. Tinapik ni Yao si Yan, confident na hindi sila papalaga ng mga kupal habang magkasama silang dalawa. Sumimangot si Kai. Sobrang chill lang kasi ni Yan ngayon. Nagtaka siya saan humugot ng angas ang loko, sabi na lang ni Yan, tigilan na ang dada at umpisahan na ang rambulan. Naglapag siya ng 200 na taya. Kumagat agad si Kai at sinuot ang helmet, game on na. Level 3 Arcane Mage na si Yao laban kay Kai na Berserker. Alam agad niya na tagilid ang tropa niya. May charge skill na ang Berserker, GG agad yun para sa isang mage. Dagdag pa na sobrang patag ng buong mapa, walang matataguan, kaya sure hit ang malambot na mage. Sa isip niyan, wasak talaga si Yao dito. May epal na nagsabi kay Yan na wag na daw manood. Obvious naman daw na uuwing luhaan si Yao. Sa halip, niyaya ng mokong si Yan na maglaro. Pumayag si Yan, pero isang round lang. Pass daw siya kung barya lang ang taya. Nainis yung lalaki at sinabihang wag daw masyadong mayabang si Yan. Tuturuan daw niya ng leksyon ang bata. May 700 daw siya, kaya sapat na yon para sa isang tapatan. Kasa na ang laban. Si Yan, level 2 Wind Thief, laban kay Xiong, isang ranger. Pasok na sa battlefield, isang bamboo forest. Pag-start ng game, nag-stealth mode agad ang dalawang loko. Parang bula, na wala silang pareho. Tahimik na umakyat si Fan sa kawayan, bubulong-bulong siya, pagbabayarin daw niya si Yan sa kayabangan nito. Pero kahit anong silip niya, hindi niya makita kung saan nagtago ang bata. Ang hindi niya alam, nabasa na ni Yan ang galawan niyang umakyat sa itaas. Dahil sa 10 taong karanasan, basic na lang sa kanya ang magtago. Sa isang iglap, nasa likuran na niya si Yan. Kumislap ang patalim at bumaon mismo sa leeg ni Fan, mula 110, bagsak sa 70 ang health nito. Shook malala si Fan. Hindi niya namalayan si Yan. Sa sobrang panic, humataw siya patalikod, pero nakaatras na ang lodi natin. Chill lang na sinabi ni Yan na tapos na ang laban, ginamit niya ang Vital Strike at lumabas ang malalang damage. Minus 70. Patay agad si Fan sa laro. Nawindang ang lahat sa sobrang bilis ng patayan. Hindi sila makapaniwalang na wasted agad si Fan, para kay Yan, ang pagdurog sa Noob Ranger ay parang nambuli lang ng bata. Tulala si Fan, pilit prino-process ang lupit ng sinapit niya. Simpleng galawan lang niyan, pero sa pull sa vital point. Isang malinis na one-hit kill. Napaisip tuloy siya kung kailan naging ganito kahalaw si Yan. Kasi dati, kilala si Yan na laging tikom ang bibig at tahimik lang kung apihin. Sino bang mag-aakala na ganoon kalupit ang galawan niya? Lumingon si Yan kay Yao para kumustahin ang laban nito. Napabuntong hininga si Yao, olats daw siya ng 2 round at 1,200, reklamo niya. OP masyado yung anti-magic aura ni Kai laban sa mage niya. Napailing na lang si Yan at sumagot. Konti lang bawas ng anti-magic aura, kaya hindi yan nakakatakot bro. Basta sapat ang timing ng spell mo, sisiw lang basagin ang isang berserker. Umamin si Yao na sablay ang timing niya. Nag-cooldown lahat ng skills niya, kaya paglapit ni Kai, na one-shot siya agad. Gulat na napatitig si Yao sa kaniya. Paanong naging pro bigla ang tropa niya sa laro? Tinanong niya si Yan kung saan natutunan yon. Imbes na sumagot, iniyabang lang ni Yan ang napanalunang pera sa kaniya. Nanlaki ang mga mata ni Yao. Buwisit na sumugod ang isang tambay at sinabing ang yabang raw ni Yan, akma sana siyang manununtok dahil sa pagkuha ng pera nila. Gusto sana nitong magangas, pero mabilis na sinalo niyan ang kamao niya at ibinalibag siya sa sahig. Sa nakaraang buhay niya, batak ang katawan niyan sa ganitong bugbugan para mapatumba si Shu. Napanganganalam si Yao kung kailan lumakas ng ganito si Yan, naisip ni Fan na delikado ng bungguin pa si Yan. Hindi na talaga siya basta-bastang kalaban, may napansin ding kakaiba si Kai, malayong malayo na si Yan sa kilala nila dati. Reresbak sana ang mga tropa nila pero inawat sila ni Kai. Maging siya, hindi makapaniwalang napataob agad ni Yan ang bataan niya ng ganoon kabilis. Chill na sinabi ni Yan na isang round pa lang yon, pero masyado raw mahina ang kalaban niya. Nanlisik ang mata ni Kai at hinamon si Yan ng one-on-one. G lang daw si Yan, basta hindi barya-barya ang pustahan. Ngumisi si Kai, pustang 1,000 raw kada round mula sa 3,000 niya, shock malala si Yao. Level 3 Berserker si Kai laban sa level 2 Wind Thief na si Yan. Kalmadong pinaasa ni Yan ang pusta, 3,000 kada round. Tumawa ng malakas si Kai at pumayag. Sa isip niya, walang binatbat ang level 2 Wind Thief sa kaniya. Hinila agad ni Yao si Yan at tinanong kung nababaliw na ba siya. May ganoon ba siyang pera pang pusta?
Wala, prangkang sagot niyan. Kaya napilitan tuloy magpautang si Yao. Biro pa niya, kung minalas sila, sabay na lang silang mamatay na dalawa. Nag-login na sila sa laro, simula na ng bakbakang yan laban kay Kai. Lumitaw silang magkaharap sa isang malawak na arena. Napasimangot si Yao nang makita ang mapa ng labanan, dehado ang mga thief sa patag na lugar dahil wala silang taguan. Nag-angas pa si Kai na baguhin ang mapa kung takot si Yan. Umiling lang si Yan dahil hindi na raw kailangan. Agad siyang nag-stealth at naglaho na parang bula. Lumingalinga si Kai, pero wala siyang ideya kung nasaan si Yan. Alam naman niya na madaling mabuking ang posisyon niya dahil sa damuhan, siguradong babantayan ni Kai ang paggalaw ng mga damo, kaya ginamit ni Yan ang hangin pang tago. Biglang naramdaman ni Kai ang paglakas ng ihip nito, naging seryoso ang mukha niya. Delikado pag nawala sa paningin mo ang isang thief, maingat niyang iniwasiwas ang kaniyang malaking espada. Ngayon lang siya nakakita ng thief na sobrang lupit at swabe gumamit ng stealth skill. Imbes na mabuking siya, ginamit pa niya ng mga damo para lituhin si Kai, biglang huminto ang hangin. Nanatiling kalmado si Yan at hinintay ang susunod na ihip. Pagbalik ng hangin, doon siya bibira. Akala ni Kai ay napakabagal gumalaw ng bata habang naka-stealth para iwas huli. Ayon sa damo, sigurado siyang nasa harapan lang niya si Yan. Hanggang sa umihip ang hangin sa tabi niya. Bago pa siya makapalag, isang solidong saksak ang bumaon sa kaniyang batok, bumagsak ang buhay niya mula 165 pa 130. Galit na umikot si Kai at humampas. Hindi siya makapaniwalang nakapuslit sa likod niya ang bata. Nagpakawala agad siya ng whirlwind slash, pero prepared na si Yan, kapag gumamit ng great sword at whirlwind slash, merong delay na 1 segundo dahil sa backswing animation nito. At ang 1 segundong yon ang susi ng panalo. Kaso walang tinamaan ang Bopols na to, sablay ang atake niya. Sinamantala niyan ang timing at ginamit ang Vital Strike. Napasinghap sa gulat ang lahat ng nanunood sa kanila. Lumabas ang damage na 96. Bagsak sa 34 ang HP ni Kai, sa sobrang gigil, gumanti siya ng Flame Slash. Nagliyab ang malaking espada niya at sumugod kay Yan habang sumisigaw ng malakas. Nagpanik si Yao at pinaiwas agad ang tropa. Basang-basa na ni Yan ang galawan. Gagamit si Kai ng Flame Slash para umatras siya palayo at makapag-reset ng distansya. Kaso bilang thief, advantage niya ang dikitang laban. Mataas pa ang buhay niya. Saluhin man niya ang atake, hindi pwedeng lumayo ang kalaban sa kaniya. Bawas ng 56 damage. Nagdilim ang mukha ni Kai nang saluhin nito ang atake. Napatis kang loko sabay sabing feeling magaling. Walang paligoy-ligoy, isang malupit na slash ang pinakawalan niya. Tumama ang talim, sabay arangkada paharap. Namutla ng malala si Yao, charge skill. May stun yun GG si Yan kapag nahagip siya. Nang asar pa ang isang tropa ni Kai, pabida lang daw si Yan, nagpapahit para kunwari astig tingnan. Tapos, bigla silang natulala. Naiwasan yun ni Yan ng malapitan, umabot ang charge, pero hanggang dulo lang ng patalim. Pagkakita ni Yan ng butas, alam na this. Isang malupit na slash, sumirit ang dugo sa leeg ni Kai. Tumilapon siya palayo dahil sa impact, 0 na ang HP ni Kai. Tulad ng hula ni Yan, nahagip siya, pero naunang tumama ang atake niya. Minus 40 damage, pero wala yan. Umingay ang system, panalo si Yan. Shooked ang lahat, tinalo ng level 2 ang isang level 3 na berserker. Nganga ang mga tropa ni Kai, paano nalaman ng batang to ang sakop ng skill ng berserker? Paano niya nabasa lahat ng ganoon ka-perfect? Di rin makapaniwala si Kai na talo siya. Lumapit si Yao, todo hype dahil nakatalo sila ng mas mataas na level. Pero chill lang si Yan, tsamba lang daw yun, hindi naniwala si Yao. Solid proof to na halimaw si Yan sa conviction. Kaya nagpaturo agad siya mag-arcane mage. G agad si Yan, walang paligoy-ligoy. Sakto namang lumapit si Kai at ang tropa nito. Kinabahan si Yao, baka kasi bumawi, yung kalaban. Pero kalmado lang na tinanggap ni Kai ang pagkatalo niya. Suko na raw siya, at imbitado sila sa bar niya kapag may time. Tapos, umalis na ang mga loko. Nagtaka ang isang tropa bakit ang bait niya kay Yan. Sabi ni Kai, wag lang ngayon ang tignan mo, isipin mo ang future. Iba na ang galawan ng batang Yan at siguradong aangat. Wag na nating kalabanin. Inaya na rin ni Yan si Yao na gumorables. Malaki ang naging kita niya kaya manlilibre raw siya. Ang Arcane Mage tutorial, mamayang gabi na lang sa loob ng game. Pagsapit ng gabi, nag-workout si Yan. Solid ang porma ng katawan ng lolo mo. Kahit siya napapawaw dahil ang sarap sa feeling ng bata at malakas na katawan, pagkatapos, time na para mag-login sa conviction.
Usapan nga pala na sasamahan niya sina Cha-Cha sa Trent Forest. Sinuot niya ang helmet at pumasok sa laro. Boom, nasa conviction na ulit siya. Sunod-sunod na lumabas ang mga notification, nag-send ng friend request si Player Z. Nag-deposit naman ng 1 silver coin si Flying Stone, legit daw kasi ang walkthrough ni Yan. Na-clear na nila ang Fallen Shaman Camp kaya sa kanya na ang sukling barya. Nagtatanong pa kung may guide si Yan sa Ogat Muddy Swamp dahil kailangan na kailangan daw. In-accept agad ni Yan si Z, siyaw lang pala yun eh. Tutal nandito na rin, isasama na niya sa Trent Forest Raid. Tungkol naman sa Ogat Muddy Swamp Guide, hindi pwedeng laging nagbebenta ng walkthrough ng sunod-sunod. Masyadong halata yun, baka magtaka sila. Antayin na lang na ma-wipe out sila ng ilang beses bago ibenta ng mas mahal. Pagkatapos nito, iba naman ang pinuntirya ni Yan. May hidden quest dito nakita niya ang isang lalaking nangingisda. Paglapit niya, nakilala niya agad ito. Si Physician Blevins. Eksaktong paglapit niya, boom, nag-trigger ang hidden quest. Tinanong ni Blevins kung ilang fine silk ang nakuha niya. Inabot niyan ang 30. Nagpasalamat ang NPC dahil sa kabaitan niya. Bilang reward, binalik sa kanya ang 30 silk at tuturuan daw siya ng isang skill. Umilaw ang system, matutunan ang intermediate combat bandage. Eto talaga ang pinunta niyan dito, syempre, inaccept agad ng lolo mo. Gamit ang skill na ito, makakagawa siya ng mas malupit na bandages. Bawat isa, 10 silk lang at nagbabalik ng 20 HP. 10 seconds ang cast, pero pwede putulin after 3 seconds, pwede pa sa mga kakampi, dahil dyan, 20% na ang progress ng hidden quest ni Physician Blevins. Napakunot ang noo niyan. 20% lang, akala niya tapos na kapag binigay ang silk. Tapos biglang nag-click, baka chain quest ito Na-confirm nga ni Blevins. Bitin daw ang 30 silk kaya kailangan pa ng mas marami. Humingi uli ng additional fine silk, tapos may nag-message. Si Cha-Cha, ready na raw ang team kaya bilisan na niya. Nag-reply siya na papunta na siya, on the way na mga lodi. Kailangan ng focus para sa chain quest at pag-guide sa team sa Trent Forest, kaya bago ang lahat balak muna niyang i-farm ang Featherfall Jewel sa loob. Sa teleportation point ng town, nakaabang na si Z. Usapan kasing ibubuhat siya sa dungeon at nag-aalala na siya kung nasaan na si Yan. Sakto, lumitaw ang ating bida. Sabi niya kay Z, sumunod lang. Isasama niya ito para i-farm ang Trent King. Tapos may isa pang grupo na dumating. Kumaway si Cha-Cha, at kasama niyang nakatayo si Yulan. Nag-spark ang mata ni Z nang makita sila. Dalawang chicks, shish, solid. Kinalabit niya si Yan, tinatanong kung kailan pa sila nagkakilala. Sumingit si Cha-Cha, hirap na hirap daw siyang pilitin si Yulan kaya umayos si Yan, si Chenbo na isang wind thief, mukhang asar na asar. Binati ni Yulan si Yan, siya ba raw yung wind thief na sinasabi ni Cha-Cha na magaguide sa kanila sa Trent Forest. Sa isip-isip niya, sinusuri niya ito, kalmado, swabe, at walang kaba. Halatang may aura ng isang pro gamer. Chill lang sumagot si Yan. 100% siyang sure, natapos ang dungeon na to. Pero bago pumalag, may isang rule. Siya ang magiging boss dito, at walang pwedeng sumuway. Ang kaso, umasim ang mukha ng buong tropa. Pumalag agad si Chenbo. Bakit daw sila susunod sa trip niya? Baka bida-bida lang to, at ma-wipe out sila. Pero sinupal-pal si Bo, usapan na raw ito dati pa. Anong klaseng pa-epal na naman to? Shocked si Bo, na kinampihan pa ang dayo. Nag-sorry siya para sa epal na to, at pinatuloy si Yan, sa pagbuo ng squad. Pinapasok niya lahat sa team, dahil Gina, nag-drop ng mic si Yan, susunod sila, o walang mangyayari. Kung may angal pa, tsaka na sila magrambulan pagkatapos. Kung aayaw kayo, lumayas na kayo, pero subukan niyo mag-troll sa raid, walang sisihan, kapag pinuruhan ko kayo. Ginawa na ang team. Pumasok sina Lan, Cha-Cha, B, at Mineral Water. Flex ni Lan, utos ni Yan, ay utos din niya. Sino mang mag-feeling snake sa likod, matic kick na sa squad niya, walang iyakan, sumali si Bo, na mukhang asim. Nilapag ni Yan ang misyon, basagin ang Trent Forest Dungeon. Bukod sa kanila ni Z, tropa ang lahat. Kahit inis sila sa kaniya, walang rason para mag-troll, at ma-wipe out ang team. Pumusta pa siya, kapag palpak ang utos niya, babayaran niya sila, ng 10 silver coins. Napalo ang lahat. Bumulong si Lan kay Cha-Cha, saan ba napulot ang lalaking to? Sa sobrang angas niya, napasana all na lang sila sa tiwala. Ngumiti lang si Cha-Cha, kayang-kaya raw yan ni Bossing. Pinag-flex ni Yan, ng stats ang lahat. Inuna niya ang mga makukunat na shield warriors.
Una si Boiled Water. Tangkeng may 61 def, 230 HP, at 27 attack. Sunod si Dumplings. Isa pang tangke, may 51 defense, 160 HP, 28 attack. Tapos si Blazing Flame, Fire Mage na may 32 damage. Sumunod si Pumpkin. Nagbabana ng utos si Yan. Utos niya, Hest Potion kay Boiled Water. Strength Potion kay Pumpkin. Napanganga sila. Hindi pambarya ang mga yon. Dose-dose ng copper coins ang halaga. Nag-alangan ng ilan, sobrang sakit daw sa bulsa. Kahit matapos nila ang dungeon, baka hindi mabawi ang puhunan, ngumisi si Bo, akala niya pa naman malakas yan. Pero sa dami ng potion na to, kahit boss pa siya, imposibleng maipasa nila ito ng ganito. Resback agad ni Z. Ang daming ebas ni Bo. Halata namang broke boy lang at walang pambili. Kung purita siya, papautangin na lang daw niya. Pumitik si Bo, anong ibig niyang sabihin? Chill lang sumagot si Z. Siya mismo ang pinapatamaan. Napatisk si Chacha. Tinanong si Yan, gagamit ba talaga ng ganito karaming potion, sa normal difficulty? Baka raw lugi sila rito. Cool na sagot ni Yan, magagets din niya mamaya. Hindi sayang ang mga potion, dahil ang lalaruin niya, ay hindi hamak na low-level normal difficulty. Expert difficulty pala ang pasabog. Inutos nila na bilhin agad ang mga potions, no cap. Tahimik ang lahat, sumunod na lang sila. Nang mabili na lahat at buo na ang tropa, nag-G na sila. Pagdating nila sa gubat, may isang weird na bato sa gitna. Pinagstay niya sila habang sa harap ng mga sinaunang puno, may mga ancient na sulat, sa isang malaking weird na bato. Ang sinumang dumaan dito, ay makakasalo ng hamog, mula sa unang liwanag ng araw. Rinig ang pito ng pastol sa kakahuyan, ginigising ang mga natutulog na kaluluwa, ng mga matatandang puno. May report ang scout ng Greenland, tungkol sa mga Dark Elves, kaya napabulong ka, mga peste talagang Dark Elves na to. Kailan ba kayo titigil? Nang matapos ang ritual, lumabas ang system prompt, para pumili ng difficulty level. Easy, normal, hard, master, o expert. Syempre, expert mode agad pinindot ng lolo mo. Umilaw ang magic circle sa paanan nila. Boom, nasa loob na sila ng Trent Forest. Lumabas ang notif sa screen, expert difficulty. Natulala ang squad. Nag-panic mode malala. Sana daw nag-misclick lang si Yan. GG na, imposible nilang matapos to. Pero kalmado lang silan. Hindi magkakamali ang isang tulad ni Yan, ibig sabihin, planado niya, to simula pa lang. Sumabog sa galit si Bo. Gusto ba daw silang ipapatay ni Yan? Anong kasalanan daw nila, at sapilitang ipinasok sa expert mode, para lang mamatay at mawala ng XP. Deadma lang si Yan. Chill na humirit, kung ayaw nyo layas. Umeksena naman si Chacha. Pinaalalahanan si Bo, na VIP niya si Yan. Kung may issue siya, sabihin ng direkta, at huwag puro parinig. Nagpanik si Bo at mabilis na nag-deny, pero sa totoo lang, gigil na gigil siya, hindi niya matanggap na kinampihan si outsider. Chill lang namang nagsalita si Yan, basic lang daw ang expert mode. Plus 30% HP lang sa mga mobs, at konting dagdag kunat sa mga shield warriors. Kailangan lang bumanat ng matinding damage ng mga mages. Ganun lang kasimple. Sa boss naman na si Trent King, mamaya na daw ang tutorial kapag nandun na. Seryosong nakinig silan. Ang dali pakinggan, pero sa dungeon, 1% lang pwede na ma-wipe out ang buong party, 30% pa kaya. Saan ba kumukuha ng kapal ng mukha to? Kinonfirm agad ni Chacha kung seryoso ba siya. Sabi ni Yan, S-game lang daw. Tahimik lang si Bo, pero nag-aabang ng palpak. Gusto niyang makita kung paano bubuhati ng lokong to ang expert dungeon. Tuloy-tuloy lang ang pasok ng party sa gubat, biglang gumalaw ang mga baging. Agad sumigaw ng warning si Yan. Nasa attack range na sila, kaya siguradong mabilis ang banat ng mga kalaban. Kanya-kanyang iwas ang lahat. Bilis ng reflexes nila, maliban sa isang bobot na naiwan. Si Bo, biglang pumulupot ang baging sa kanya at malakas siyang hinampas sa lupa, kinabahan ang lahat nang makitang kinakaladkad na siya. Umiyak na sa takot ang lolo mo at humingi ng saklolo kay Yan. Captain Nirvana Flame, tulong. Sigaw niyang parang batang inagawan ng candy. Kidlat ang galaw ni Yan, inutusan niya sina Boiled Water at Dumplings na bumanat sa kanan. Gumawa ng human wall ang mga paladins habang nagpakawala ng full burst damage ang mga mages, walang nag-alangan sa kanila. Sinalag ng mga tanks ang sanga ng 3 ants. Pinaulanan naman sila ng skills ng mga mages kaya mabilis na drain ang HP nito. May pumutol ng baging at lagapak sa lupa si Bo.
Nag-amok ang loko, sinabing sinadya daw yun niyan. Nakita na daw niyan ang Trent pero hindi nagsabi. Bakit daw ang chill lang nito? Hindi man lang kumurap siyan, ayusin daw niya ang script niya. Sabay lang nilang nakita ang Trent, pare, kahit nga yung mabibigat na shield warriors nakaiwas eh. Tapos siyang thief, na bulag? Hindi daw niya gets kung paano ginagamit ni Bo ang class niya, gatong pamor naman si Z. Sabi niya, ang daming ebas ng mga weak. Sa totoo lang, kahit tambay sa labas na naka-thief mas magaling pa siguro sa kanya eh. Pulang-pula ang mukha ni Bo. Sumingit na silan at pinatigil siya, awat na bro, masyado na siyang pahiya. Shook si Bo dahil pati silan kumampi sa kanila. Pinutol agad niyan ang drama. Daming daldal, tama na. G na ulit. Tadtad daw ng Dark Elf traps ang gubat kaya siya na mismong bubukas ng daan para sa kanila. At para naman makapanood si Bo kung paano talaga gumalaw ang isang tunay na thief, tuloy ang lakad, si Yan sa unahan. May sumigaw ng warning, may bumabagsak na puno. Pero chill lang si Yan, parang sumasayaw lang na iniwasan ang trap. Wala siyang preno, may net na bumagsak mula sa taas, pero isang malupit na hiwa lang ang ginawa ni Yan. Nganga si Z sa sobrang smooth ng galawan. Napatango na lang si Lan, grabe ang precision at bilis ng bawat kilos niya. God tier ang trap clearing skills niya. Pero inirapan lang siya ni Bo, basic lang daw yun. Kaya rin daw niya yon. Tapos may naapakan ng loko, gumuho ang lupa at diretso siyang nahulog sa matinik na hukay. Akala niya GG na siya, pero may kamay na humablot sa binti niya at pabagsak siyang hinagis pabalik sa taas. Tiningnan siya niya ng malamig at sinabing ngayon lang siya nakakita ng ganitong kabobong thief, pumalag si Bo, set up daw yon. Safe naman daw na dumaan si Yan doon ah. Binasag agad siya ni Zed, napakawalang utang na loob talaga. Kung hindi siya sinave ni Yan, burado na siya. Kalmado lang si Yan, sinabing kusa naman siyang tumapak sa trap ah? Wala namang tumulak sa kanya ah? Akala ba niya safe na ang lahat ng daanang nilakaran ni Yan, sabay bitaw ng malupit na linya. Hindi daw bagay sa mga iyakin na katulad niya ang maging wind thief. Na-trigger si Bo at hinamon ng duel si Yan, sumugod siya para pumatay. Hindi man lang umatras si Yan, sinalo ng daliri niya ang talim at sinabing masyadong boring ang one-on-one. Kung gusto daw ni Bo, magtawag pa siya ng restback para naman medyo may thrill. Pumagitna na si Lan at inawat sila. Diretsahan na siyang nagsalita. Kasalanan daw ni Bo tapos kay Yan siya nagwawala, nakisali si Chacha, si Yan na nga ang sumagip sa kanya, nagmamarunong pa siya. Hindi niya inexpect na ganun ka-toxic si Bo, pero matigas talaga ang ulo ng loko, pinilit niyang sinadya talaga siyang ilaglag ni Yan. Nakita daw niya ang trap pero walang heads up. Magkaka-party sila, pero kampi pa sila sa dayo. Sumingit si Boiled Water na awat na. Walang maling ginawa si Yan. Obvious namang bida-bida lang si Bo at hater, kitang-kita kaya ng lahat. Tumawa ng peke si Bo at hinamon ulit si Yan. Gusto daw niyang makita kung paano masusurvive ni Yan tong dungeon, sabay rage quit sa party. Mabilis na nagsorry si Chacha kay Yan sa eksena, chill lang na nagkibit balikat si Yan. Mas okay na ngang nawala ang pabigat na yun eh. Pero may na-realize siya, kung gusto niyang mag-grind sa dungeons, kailangan na niyang bumuo ng sarili niyang solid na team. Sabi ni Lan, tsaka na daw nila pag-usapan. Focus muna sa dungeon grind mga pre. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Yan mula sa palihim na pag-scout. Harang daw ang daan, 18 trends in total. Shook si Lan, GG, na yata ito. Ekis Yan pagsabay-sabay. Pero chill lang daw hindi ganoon katanga si Yan para ipasugod sila sa lahat. Tumalon siya sa sanga. Nalito ang tropa, sabay labas ni Yan ang kanyang crossbow, ife-flex niya ngayon ang God tier aggro control. Binitawan niya ang mga palaso mula sa sandata, 3 bolts ang umarangkada sa magkakaibang direksyon. Nanigas sa pagkalito ang buong party, nadulas ba kamay niya? Kabadong-kabado si Boiled Water, baka ma-trigger at ma-wipe out silang lahat. Kalmadong nag-utos si Yan. Humarang daw sa 289, 288, 212. Boom, sa pool. Nagwala ang Trents. -11 damage, nanlaki mata ni Lan. Hindi ito tsamba. Ginamit ang triple shot para hatiin ang aggro, narinig niya lang ang alamat na galawang ito. Isang mythical na skill. Lumingon siya kay Cha. Saan mo ba napulot ang lodge na ito? Dikit-dikit ang 18 kalaban, isang sablay lang at siguradong dudumugin silang lahat. Pero asintado si Yan at Suebe ang aggro split. Kailangan ng solid na mata at control dito. Kahit top tier thieves, iiyak dito. Kung dati pa nila kasama ito, sure na plus 30% ang survival rate. Natauhan si Chacha. Ang taong ito, hindi lang magaling, nasa ibang dimensyon ang lakas. Sumugod na ang mga trends.
Mabilis na nag-utos si Yan. Saluhin ni Boiled Water ang isa. Huwag aatras, panatilihin ang balanse para di makalusot ang trend. Ang iba ay mag-focus fire sa natitirang target. Kumilos ang team, sumangga si Boiled Water, gumana nga ang plano ni Yan. Sumigaw sila na kumapit lang. Tapos na sila at parating na, sabay nagcast ang mga mages, umulan ng spells at naputol ang mga baging sa ere, bagsak ang kalaban, may naiwang loot. Solid, mage bronze grade gauntlets. Shook sila, expert level pero 2 trends pa lang may drop na agad. Sa easy mode dati, walay man lang drop. Namamanghang lumingon si Chacha kay Yan. Paano nangyari yun? Grabe, baliw. Pero chill lang si Yan, tutuparin niya ang pangakong expert clear, uulitin lang nila ang diskarte para ma-wipe ang gubat. Isang palaso ulit ang lumipad at tumama. Umungal ito sa galit. Walang preno si Yan. Pinangunahan niya ang team, winawasak ang buong dungeon. Makalipas ang 20 minuto, nagpapahinga na sila. Nakabilog ang team habang tambak ang loot sa gitna. Sabi ng isa, hindi niya inasahang ganito kasarap ang drop sa expert. Isang grupo pa lang, apaw na sa gamit. Habang nag-enjoy sila, may gumalaw sa likuran. Ramdam na agad ito ni Yan. Simula pa lang daw ito, mas malala pa ang rewards dito sa expert grade Trent Forest, magpahinga daw silang mabuti bago sumulong ulit. Maya-maya, nakarating din sila sa isang sangandaan. Punta daw kanluran. Sumimangot silan, dead end iyon. Dapat sa silangan sila. Tiwala lang daw. Hindi sila lugi sa kanya. Lingid sa kaalaman niya, isang top secret branching quest ito. Sa puntong ito, wala pang nakakadiskubre nito sa conviction. Tuloy lang sila sa paglalakad. May narinig silang tugtog ng plauta. Nanlisik ang mata ni Yan, nahanap na niya ang target. Ang Treant herder na si Ian Pat, guardian ng gubat. Dati, payapa ang tao at Trent sa pangangalaga niya. Kaso may nagbago. Dumating ang Dark Cultists. Nagwala ang mga Trents at nangatay ng tao. Umeksena ang Greenland Council para patayin ang Trent King, iyon ang main questline ng dungeon. Napansin sila ng matanda at pinapaalis agad, delikado daw. Pinapatay ng mga Trents ang lahat ng tao dito. Sa paglubog ng araw, mas nagiging halimaw ang lakas nila sa ilalim ng buwan. Bumati si Yan at sinabing andito sila para puksain ang Trents at magdala ng hustisya, pumitik ang matanda. Tumigil daw sila. Hindi ang Trents ang dapat mamatay, kundi ang mga halimaw na nagtatago sa ilalim. Sila ang dapat parusahan. Nanginginig siya sa tindi ng galit. Ang mga Dark Elves, ninakaw daw ang plauta niya. Shock na bumulong silan, hidden quest ba ito? Paano nahanap ni Yan ang NPC na ito? Tanong niya kay Cha pero walay sagot. Shock din si Z. Kailan pa naging halimaw si Yan? Kung wala ang quest na ito, GG sila laban sa expert grade Trent King. Chill lang sumagot si Yan. Pagkapasok pa lang nila sa gubat, amoy na niya agad ang mga kalaban. Nanalangin siyang lamunin sila ng liwanag, kuminang ang mata ni Yan Pat. Ramdam ng Lords na ito ang presensya nila. Nagpaliwanag siya agad. 2 Dark Elves daw ang nang isnatch ng plauta niya, diyan nag-umpisa ang lahat ng gulo. Nawala ang plauta kaya nagwala ang gubat. Inabutan niya si Yan ng special item, Dust of Appearance, 3 beses magagamit. Item ito na maglalabas sa lahat ng nagtatagong kalaban sa loob ng 30 yards para sa 20 seconds. Ang quest, hanapin, tapusin, at bawiin ang plauta. Sakalang matatalo ang Trent King. G agad si Yan. Hawak ang item, sinabihan niya ang tropa na sumunod. Naghagis siya ng tali sa bangin sabay talon. Nagsisunuran agad ang lahat. Habang naglalakad, napatanong si Lan kung alam ba talaga niya ang spot ng mga Dark Elves. Matik daw. Sumingit sila sa isang makipot na bitak sa bangin at pumasok sa isang sikretong daan, tinuro niya ang unahan. Nandun lang sila. Ngayon, ikukulong nila ang mga ito at sabay na ililigpit. Nagtaka si Chacha kung paano niya nalaman. Simpleng sagot ni Yan, kanina pa kasi sila nakabuntot sa kanila. Kinilabutan ang lola mo. Lumingon siya pero waylay. Pero ramdam na ni Yan na papalapit ang mga ito. Paliwanag ni Yan, sobrang praning at maingat daw ang 2 Dark Elves. Kapag hindi nila tinapos ng isang bagsakan, makakatakas ang mga ito at malabong mahuli pa ulit. Nakatago lang ang mga elves, tahimik na nakaabang na kumagat sila sa patibong. Hinagis ni Yan ang Dust of Appearance. Boom, bistado agad ang mga mokong. Nataranta ang mga Dark Elves. Tatakas sana sila, pero nakaabang na sina Boiled Water at Z para harangan ng exit. Wala nang kawala ang mga elves. Sumugod sila. Pero solido ang depensa at hinarang ni Boiled Water ang tira. Tinaas ni Z ang kamay niya. Bilis ng ipon ng apoy, sabay bato ng fireball, sapul agad ang isang Dark Elf. Sumugod si Nalon para rumesbak.
Utos ni Yan, tapusin na sila, nasa katawan nila ang Plauta, harap-harapan niyang kinalaban ang isa. Sumunggab ang elf gamit ang matatalim na kuko, umatake si Yan, isang solidong counter hit, -50. Sumunod si Lan, isang malupit na hiwa, lagas ang braso ng elf, bumagsak ito at nadedo. Napabuntong hininga si Yan sabay pulot sa Plauta. Dahil dito, sisiw na lang linisin ang Trent Forest. Ang Plauta ni Yanpat ay pwedeng gamitin ng kahit sinong level 0 pataas. Pag ginamit, sindak ang mga Trent monsters. Babagsak ng 50% ang stats nila habang magiging plus 300 naman sa HP ng user. Kaso, sa loob lang ng Trent Forest dungeon tatalab ito, biglang tinawag siya ni Chacha. May nakuha pa siyang iba, isang sulat. Pagkapulot ni Yan, may lumabas na notif, isang hidden branch quest. Ibigay ang sikretong sulat kay General Veratran at ibala ang resback ng Drow tribes. Tanong niya kung anong nakasulat kasi hindi niya mabasa. Sabi ni Yan, parte lang yon ng isa pang storyline. Pagkalinis ng Trent Forest, babalik lang sila sa siyudad para i-turn in ito, hype na hype ang lahat sa biglaang reward. Ginanahan lalo ang tropa na tapusin ang dungeon. Inabot niya ng Plauta kay Boiled Water dahil siya ang main tank. Shock si Boiled Water. Lumubo ng plus 300 ang HP niya. Sa buff na ito, manina lang ang Trent King. Naglakad na ulit sila. Sobrang bilib na ni Z. Nung una may duda pa kay Yan, pero ngayon, bilib na ang lahat. Nakaka-proud, di ba? Maya-maya, nagwala na ang buong gubat. Sabay-sabay nilang kinalaban ang mga Trent. Sunod-sunod na bumagsak ang mga dambuhalang puno. Sa mga drops, nakakuha sila ng bronze grade shield na may plus 10% defense. Kinumpara ito ni Boiled Water, mas op ito kaysa luma niya. Lumapit si Lan kay Yan. Medyo nakakahiyaman dahil kay Yan galing ang panalo pero nakiusap siyang bilhin ang shield. Gamit ito, kahit wala si Yan, kaya na nilang pumalag sa mas malalakas na dungeons. Sabi ni Yan, Thief Gear at yung Featherfall Jewel lang ng Trent King ang kailangan niya. Ibinebenta lang din naman ang iba. Tutal ibebenta rin lang, pwede na nilang kunin. Taos pusong nagpasalamat si Lan sa lodi nila. Nagsorry din si Chacha kasi nalugi pa si Yan sa kanila. Sabay thank you na rin. Biglang may mga baging na sumabog sa lupa. Biniyak ang lupa ng malalaking baging, naging seryoso ang mukha ni Yan. Nagbigay siya ng warning, nandito na ang boss, G na kayo. Formasyon na, Shield Warriors sa unahan, sunod lang sa utos. Lumabas na ang Trent King. Level 4, Lord Grade, 100,000 hit points. Umatungal ito, gigil sa mga taong nang himasok sa teritoryo nito. Saka ito sumugod. Hinampas ang mga baging. Chill na umiwas lang si Yan sa ilalim, tulala si Lan. Isang level 2 thief, pinaglalaruan ng level 4 Lord Grade Boss, ngayon nang siya nakakita ng ganitong kaangas na galawan. Mabilis nag-utos si Yan. Si Boiled Water ang sasalo ng damage, melee fighters, tago sa likod niya. Bawal lumapit ang magic classes sa 30 yards ng boss. Ramdam agad ni Boiled Water ang kaba. Halimaw kasi ang kunat ng depensa nito. Gina, utos ni Jan sa mages. Rock kung rock, nagpasabog sila ng malulupit na elemental spells habang solidong pumalag ang kumukulong tubig sa front lines. Hanggang dito muna ang solid nating chika for today. Bitin ba sa weekly chapters? Huwag mag-alala dahil naka-upload na ang updates natin sa second channel ko na Manoa Updater. Para hindi kayo ma-FOMO sa susunod na mangyayari, check nyo na at sumali sa update gang natin. Solid kayo, salamat sa panonood. Stay chill, stay solid, at kita-kits ulit tayo sa susunod na kwentuhan.